Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng aking bagong segment, ATD. Ano ang totoo dito? Itong mga kabunyog, bagong segment ko ito. Dito po ito sa Veritas YouTube channel. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Veritas YouTube channel, subscribe na po kayo. Napapanood rin po tayo sa Veritas Facebook page. Kaya kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. At lagi na pong abangan ninyo, regular na po ito araw-araw, ATD. Ano ang totoo dito? Marami kasing fake news ngayon, maraming disinformation kaya maraming nagtatanong din sa akin, "Attorney, ano bang totoo dito?" Kaya ito na 'yon, lahat ng tanong sa akin kung ano nga ba ang totoo dito sa isyung 'to, pangyayaring ito, dito na, sasagutin natin sa bagong segment na ito, ATD. Hmm, ha? Ito mga kabunyog, inamin na ni Sara Duterte na iniwan na siya. Ha? Inamin na ni Sara Duterte, tinanggap niya na iniwan iniwan na nga siya. Ang tinutukoy natin na iniwan na siya ng mga politiko na dati nilang kaalyado. Sabi ni Sara Duterte, "Wala na, yung mga pulitikong dati naming kaalyado, wala na 'yan, hindi mo maasahan." Iniwan daw siya. Oh, ang tinutukoy niya diyan kasi halimbawa sa Kongreso, napakarami diyan ng mga kongresista kahit Mindanao, kahit mga kongresista ng Mindanao hindi naman siya sinasamahan, eh. 'Di dapat dahil mga taga Mindanao 'yan na kongresista, kung naniniwala 'yan sa liderato ni Sara Duterte, di dapat hindi boboto yang mga 'yan sa pag-impeach kay Sara, pero hindi. Si Congressman Adjong mismo, Lanao yata 'yan, eh. Oh, nagpahayag na marami sa mga taga Mindanao na mga na mga kongresista ay ano sila, boto sila sa impeachment kay Sara. Ano 'yun, Mindanao na 'yun, Mukhang ang natitira lang natitindig para kay Sara si Ungab, yung kapatid niya siyempre, si Pulong, yung anak ni Pulong, Omar, yung isa pang Duterte, yung Harold, 'yun ang mga sigurado, sila Ungab. Ah, saka si ano, si, siyempre si Suntay, si Paulo Marcoleta, 'yan yung mga sigurado. Actually yung huling bilang ngayon ng ang sabi ah ni Congressman Terry Ridon mga mahigit 200 ang boboto para sa impeachment ni Sara, eh, 'yan yung huling head count nila, Kahit yung chairman ng National Unity Party, si Ronaldo Puno, nung una 'di ba sabi niya, kami sa NUP hindi pa kami sigurado kung boboto kami sa impeachment ni VP Sara, sabi ni Puno. Pero ngayon ano niya na, sabi ni Ronnie Puno, ah, karamihan ng mga miyembro nila sa NUP boboto sa impeachment ni Sara. Kaya ang estimate niya ni Ronnie Puno mga 180 na sa ngayon ang sigurado, 180 na. O di siyempre ang kailangan lang naman 106. Kaya nakikita na ni Sara na wala naman talaga na sa kanila yung mga kongresista, mga senador, kahit mga governors, mayors, ah, wala na. Talagang yung mga politiko na kaalyado ng Duterte wala na. Kaya tama yung sinasabi ni Sara na iniwan na siya, inamin niya rin. Oo, ito naman kasing mga DDS, fake news talaga, eh. Halimbawa nagsasabi sila, ayan na, hindi na umaatras na yung mga yung mga senador daw yung mga kongresista daw na unang pumirma doon sa, ah, doon sa impeachment ni Sara, ngayon daw nagwi-withdraw na. Hindi na daw pumipirma, ayaw na daw pumirma ng mga kongresista. Unang-una, wala namang pipirmahan diyan, eh. Yung 106, pagbobotohan 'yan sa May 11, pagbobotohan. Hindi naman pipirma ka. Hindi 'yun, walang pirmahan do'n. Ano naman 'tong sinasabi ng mga DDS. Sabi kasi ng mga DDS, marami na daw nagbawi ng kanilang pirma. Bakit naman, may pinapapirmahan ba? Wala namang pipirmahan diyan, eh. Magboboto ka diyan, verbal, sasabihin mo kung anong boto mo. 'Yan yung sa May 11 'yan, sa plenary. Hmm, kaya ito, yung mga DDS sinasabi nila
marami daw kongresista hindi daw boboto sa impeachment ni Sara. Kasi ang tingin daw nila mananalo si Sara sa 28 baka balikan tayo niyan. Pero hindi, wala. Hindi umubra yang ganyang mga pananakot sa mga kongresista. Karamihan pa rin ng kongresista ay para sa impeachment ni Sara. Hmm. Ngayon ang sabi ni Sara, inamin niya, wala na nga, iniwan na siya. Yung mga kaalyado nila dati wala na sa kanila. Si Arroyo na lang yata ang kakampi nila, eh. Kaya lang kahit si Arroyo hindi rin makaprontera. Tago lang ang pagsuporta kay Sara. Ah, 'Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya 'yan yung ano ngayon, 'yan yung ano, naghihinunakit si Sara kasi yung mga politiko daw iniwan na sila. Wala, eh, ganyan talaga sa politika, eh. Hmm. Kahit naman silang mga Duterte, mga balimbing din 'yan. Ay 'di ba si Duterte nung panahon ni Gloria, Gloria. Nung panahon ni Pinoy, Pinoy, 'di ba? May t-shirt pa nga 'yan si Duterte na yellow ta's nakaganyan, 'no? 'Di ba? L, 'di ibig sabihin ano siya, laban, Pinoy. Pero, ah, ano siya, ano itong si Duterte, palipat-lipat din ng partido 'yan. Kaya ngayon, yung karamihan ng mga senador, kongresista, wala na sa PDP lahat. Gumagalaw ngayon na naghahanda sa pagkandidato ni Sara Duterte, parallel groups. Yung mga ano, katulad nung ano, mga grupo ni 'di ba si Ramil Madriaga, bumuo ng parallel group noon, yung ISIP, yung parallel group na mangangampanya para kay Sara. Ganyan din ngayon ang binubuo ng kampo ni Sara kasi yung mga politiko wala, hindi nila makuha na. Unang-una rin kasi yung mga kongresista na ano rin kay Sara, eh, bastos, eh. Hindi man lang sila nirespeto yung kamara. Pangalawa, hindi naman sinagot yung mga issue, yung mga ebidensya, binaliwala. Matitibay yung mga ebidensya, nakita ng mga kongresista mismo. Kaya yung mga kongresista na dati ay parang tatantyahin daw nila, boboto sila, after makita yung mga ebidensya, ngayon nakita na nila ang ebidensya. Talagang ang stand na ngayon ng mga kongresista ano, karamihan halos, impeachment ni Sara. 'Yan ang malinaw diyan. Mga kabunyog, winarningan ng mga DDS itong si Matibag, si Direktor Matibag ng NBI. Ang isang nakita kong, matindi ang warning, itong sila Lorraine Badoy at saka itong Jun Abenes, ano, tama ba tayo? Jun Abenes? Oo. Itong sila Jun Abenes, ang warning nila kay ano, kay Madriaga, 'pag nag-ano daw, 'pag napalitan na daw ang administrasyon, ibig sabihin si ano na, si Sara na. Oh, 'pagka nagpalit na daw ng administrasyon, sige daw, kumbaga ang inaano nila, tingnan daw ang yabang ni Matibag. Kasi nagagalit sila ngayon kay Matibag, eh. Talaga namang, pinapakita ni Matibag yung ano, ah, hindi siya matibag-tibag, ah. Kaya lang itong ano, itong mga DDS galit na kay Matibag. Sabi dito ni ano, Jun Abenes, "'Pag wala na si PBBM, si Matibag naman ang hahantingin ng NBI for his crimes of vandalizing the image of the very institution." Oo, kaya kumbaga ang wina-warning ng mga DDS kay Matibag, maghanda daw ito. Kasi 'pag hindi na daw presidente si Marcos, halimbawa si Sara na, wala na, hahantingin din daw 'yan. Papalitan siyempre yung NBI, papalitan. Ang NBI kasi ano 'yan, eh, wala namang fixed term 'yan. Hindi 'yan tulad ng mga ombudsman, justices ng Korte Suprema, 'yan hindi puwedeng kontrolin 'yan ng presidente, fixed ang term niyan. Pero itong NBI, 'pag nagpalit ng liderato ng presidente, puwede niyang palitan ng NBI. Kaya ito yung sinasabi ng mga DDS. Kaya itong warning ng mga DDS, wina-warningan nila si Matibag, 'pag nagpalit daw ng pangulo, itong si Matibag, hahantingin daw ng NBI, ibig sabihin sisibakin sa pagka-NBI director. Tapos siya naman ngayon ang tatargetin ng NBI, ah. Pero alam naman 'yan ni Matibag.
hin hindi naman 'yan ngayon ngayon lang pinanganak. Alam na 'yan ni Matibag. Sinabi na nga ni Matibag, eh, naging parte siya ng Arroyo administration, naging parte siya ng Pinoy naging parte siya ng Duterte, o ngayon naman Marcos. Kaya sa kanya sabi niya alam niya na 'yan. Alam niya na 'yung mga pasikot-sikot na 'yan, hindi na siya natatakot diyan. Ah, sabi ni Matibag, sa kanya kung ano ang tama, ayun gagawin niya 'yun. Wala na raw masyado pang maraming mga usapan. Kaya lang marami kasi siyang nahahagip talaga, eh, ah, medyo nahahagip talaga halos lahat ng mga DDS. O tingnan niyo si ano, si Jason si Eric Celes, pati yung vlogger doon na DDS sa Dubai, yung Bustos, si Eloy Bugris, sinugpi na 'yun ng NBI, ah. Oh, tapos ngayon ito namang ano, DDS din ito, yung founder ng PGMN. Oh, ano rin, in-entrap. Oh, yun huli. Oh, si Franco Mabanta plus yung 4 niya pang mga kasama. Oh, yan yung ano ngayon, ano, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano ito, ah, galit talaga ang mga DDS dito kay Matibag. Ibang klase ito, eh, talagang walang sinasanto, ah. Walang sinasanto, kahit si Mike Defensor nga, eh. Oo, kahit si Mike Defensor. Nung una ang kinasuhan lang ng NBI yung si Julie, yung asawa ni Mike, at saka yung anak na member ng board. Eh, masyadong maingay pa si Mike Defensor, o 'di sabi ni Attorney Matibag, direktor ng NBI, "O, pati si Mike Defensor kasuhan na rin natin 'yan." Ah, kasuhan na daw kasi hindi naman totoong hindi siya involved, eh, lagi daw nakikita doon. Ah, anyway, 'yan mga kabunyog ang ano, warning ng mga DDS. Pero handa na diyan si Matibag, alam niya naman yung trabaho niya. O ito, mga kabunyog, bago itong nangyaring pagkakaaresto kay Franco Mabanta, ano, bago yung pagkakaaresto na 'yan, actually mayroon ng mainit na issue na nai-involve yang PGMA na 'yan, yang Peanut Gallery Media Network, yung binuo na 'yan ni Franco Mabanta. O kasi nga, actually si Congressman Terry Redon ng Kamara nag-sponsor na ng ano, resolusyon para imbestigahan nga yang PGMA na 'yan, Peanut Gallery Media Network. Kasi ang nangyari, mayroong isang ginang, babae. Nagrereklamo siya kasi yung bill niya, may pinakita siyang resibo, ₱700. O nung nakaraang buwan daw 700 lang ang bill niya sa Meralco, tapos pinakita niya yung ngayon na bill niya, 7,000. Maraming nag-ano yun, trending yun, maraming ano dun, nagalit dun. Totoo naman, napakamahal na ng singil ng kuryente ng Meralco, eh. Kaya lang, ang problema dun, yung palang account, yung unang pinakita na 700, iba yung account yun. Iba rin yung account nung 7,000. Lumalabas fake news. Ang problema, ang naglabas nun PMGN, yang ano, peanut na PGMN ang naglabas nun. Kaya pinapaimbestigahan ni Congressman Terry Ridon yung PGMN, Peanut Gallery Media, dahil sa pagkakalat ng fake news, lalo tungkol diyan sa presyo ng kuryente. Oh, medyo ano, mainit na talaga ang PGMN na 'yan, dahil kilalang nagkakalat ng fake news, eh. Oh, so ngayon anong ginawa? Ano na, iimbestigahan yung PGMN. Eh, problema, may nangyari na naman ngayon, yun na ngang entrapment kagabi, na i-extort pala itong mga PGMN na ito, ah. Yung, founder mismo ng PGMN, si Franco Mabanta, ay nang-extort pala 350 million kay Romualdez. Tumawad lang ng ano 300 million, tapos ibibigay ng ano, ng 4 na tranches. Oo, pero ang una yung 75 million, ngayon nga sanang ano ay no, nung March 5 sana, oo, 75 million. O kaya lang in-entrap ng NBI. Nagsumbong na yung kampo ni Romualdez sa NBI, nagpatulong na, eh. O yan ang nangyari. Pero may separate pang kaso nga
Dati nang mainit itong PGMN kasi nga nagkakalat ng mga fake news, eh, disinformation. DDS 'yan na media network, eh, ah. Okey mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat, mabuhay po tayo.